Naku, may mga nagliliparan rito ng mga salita. Ang palitan dito ng mga salita 'no at nakikita ko 'to na super fast, super bilis 'no, like flashes na lang 'no, and I'm seeing na alam mo yung message calling dito ano, eh, medyo mabilis 'no, medyo rough 'no or with, full force yung parang, palitan dito 'no. So hindi ko masabi na ito yung klase ng energy na punong-puno ng kilig or what 'no, pero maaaring kabaliktaran pa nga. Ay go! Alamin natin kung ano yun. Okey, sa mga interesado sa personal readings, open na ito mga mahal 'no, yan. Okey, mag-message lamang kayo sa nakikita niyo sa ating screen. Thank you so much. Okey. So let us see kung anong klase naman ito 'no, na pagtsitsismisan nating buhay ng mga ka-istambayers natin diyan. Tutal naman ang init, magkuwentuhan na lang tayo. Let us see. Hmm. Ito ay nagpapahiwatig 'no, ng parang meron ditong, biglang nasabi, puwedeng because of burst of emotions, alam mo yun 'no? Dito parang yung energy ay galit 'no, kasi nakita tayo rito ng stormy background 'no, with the Three of, Swords. So kung sino man 'tong energy na 'to parang meron siyang nasabi na hindi maganda dahil sobrang galit siya na ito ay pagsabog ng emosyon. Let me see, 'yan. Pero mukhang bagay rito na parang, "Ay naku, ba't ko ba sinabi yun?" 'Yan 'no, parang may gano'n siyang klase ng energy. Yes, swords ay words, okay. So let me see. But I'm sensing 3 energies, to be exact, okay. It's your energy and the energy here of your person. Hmm, and an energy of the third party. Okay, ayun. Bakit kasi, yan 'no? Bottom of the deck, we have the Two of Swords, the Four of Wands, and this is you, the Queen of Wands. See, look at that, okay. So, kung sino man 'tong energy na 'to nakikita ko rito 'no, na in-involve kayo nitong person ninyo sa isang third party situation at malinaw na sumama siya rito sa iba. At kung sino man yung third party na yun 'no, parang hindi sila okay, yun yung nakikita ko rito. So, we have here this energy of pagtatalo, pag-aaway 'no, and hindi lang ito isang beses nangyari kundi maaaring paminsan-minsan hanggang sa dumadalas na. At nakikita ko dito na ang person mo rito 'no, ang nasabi niya rito 'no, out of burst ng kanyang emotions 'no, sa sobrang pikon niya, sa sobrang galit niya 'no, hinamon niya ng hiwalayan yung third party. And nakikita natin dito 'no, na hindi ko alam, puwede rin kasi mga babes 'no, na yung person ninyo dun siya tumira sa bahay ng third party, okey, nakasama siya ro'n kung nagle-live-in sila 'no. So kung gano'n man yung nangyari, nakikita ko dito na yung third party ay maaaring pinalalayas na siya or whatsoever 'no, or yung third party yung tumutustos dito ng kanilang halos lahat ng mga gastusin almost, okey. Yun nakita ko rito or kung bahay naman ito ng person mo 'no at yung third party naman yung nakikisama sa kanya, nakikitira sa bahay ng person mo 'no, possible din mga babes na yung, gastos 'no ay yung third party. So nakita ko rito 'no na biglang namroblema ang person mo, pero linawin ko lang, ayaw na ng person mo sa third party. Kasi meron daw itong issue or attitude sa kanyang ugali na hindi type or hindi gusto ng person mo nung nagsimula niyang makilala yung tunay na ugali ng third party. Ngayon, maaaring meron siyang nasabi na paghamon rito ng hiwalayan 'no, pero hindi pala siya handa or hindi pala siya prepared. Yun lang, 'di ba? So whatever the case may be, hindi siya prepared dito. What?
Hindi prepared financially, pero emotionally let go na siya dito sa third party. So, nakita ko rito yung energy ng ano ba yun, ba't ko ba nasabi yun? Wala tuloy akong mapuntahan ngayon, hindi naman ako makauwi sa bahay namin, galit sa'kin yung parents ko, 'yan, okey, o galit sa'kin yung kapatid ko I'm hearing ate. So, kung sino man 'tong energy na 'to, na yung iba siguro rito na kung galit sa'kin yung ate ko hindi ako makakauwi sa'min. Pag galit sa'kin yung kuya ko hindi ako puwede dun, Ba't ko ba kasi sinabi yun? 'Yan 'no. So whatever the case may be, meron ditong burst of emotions and feelings kasi nga ayaw niya naman na talaga mag-stay sa third party. Kaya yung kanya ritong emosyon nung nag-away sila lately or puwedeng mag-aaway pa lang sila kasi timeless naman tayo dito, eto na. Napagsisisihan niya rito yung bigla niyang nasabing gano'n. Prepared siya na iwanan yung third party emotionally, babe, pero financially hindi pa. Kasi dito nakita ko kung sino ang, mas mapera sa kanilang dalawa, ang person mo ang third party, malinaw na ang third party yun. Ba't kasi hinamon-hamon niya yan tuloy? Kasi sinasabi niya sa'kin dito na balak ka naman talagang balikan ng person mo. Kaya nga lang mga babes eto na nangyari yung away in advance, 'di ba? Hindi naman makabalik daw ang person mo sa'yo, anong gagawin ko ngayon? Hindi pa kami okey ni collective, hindi pa daw kayo okey, ayan pero may plano siya rito na bumalik sa'yo rito. Yun nga lang, naunang nag-away sila ng third party, nagkainitan yung usapan dito kasi pumapalag din yung third party dito. Kasi nakita ko rito kung sino yung third party, sabihin natin mapera yun, pero siyempre mga babes kapagka usapang gastusin, usapang pera, 'di ba? Dapat talaga hatian dito pero parang yung person mo rito yung mas mukhang dukha. Nakita ko rito, ayan magandang pag-usapan ito kung ano man 'tong kadukhaan na ito. Batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone, my name is Yan, welcome new subscribers. Ito yung instant buyers kapuyaters, maraming salamat sa inyo, walang sawang love and support for me. Kundi pala, meron pa tayong isa pang channel, link down below lang sa description box ng reading na to. Kaya kung interesado ka na makapanood ng iba pang mga collective readings for all signs, i-click lang po yung link dyan para makarating kayo there. Everyday nag-upload tayo doon, okay? And wala tayong gender, bi, lalaki, LGBT, lahat tayo welcome. Possible din mag-switch ang roles because this is general reading. At the end of the day, everybody, you hold your free will with you. Like, pwede mo yung gamitin anytime, anywhere. Timeless, ibig sabihin pwedeng nangyari na tapos na. Sa iba, pwedeng nangyayari na. At sa iba ay mangyayari pa lang. But definitely, nakita ko rito, na papuntang hiwalayan na talaga ito. Okay? Pero hindi talaga maintindihan kung bakit naghahamon kapagka mataas ang emosyon. Uy, totoo yun, Kaya 'di ba yung iba yung parang 'pag galit na sila tapos hindi nila kaya mag-control sa sarili nila. Like let's say 'di ba, example lang, sa trabaho 'di ba, yung boss mo utos ng utos, ang init-init na nga sa labas, ang hina pa ng aircon ng office niyo. Tapos hindi ka pa kumakain, gutom ka. 'Di ba minsan parang gusto mo na siyang sagutin, 'di ba? Pero 'pag hindi mo na-control yun, wala ka ng trabaho bukas. So, parang gano'ng klase ng energy o kaya mahihiya kang harapin, 'di ba, yung boss mo or kung sinong tao yun, 'di ba? Kasi may gano'ng klase ng energy kapag mataas ang emosyon, kaya nga lagi kong, sinasabi mga babes kapagka ganyan ang ginagawa ko or ang kong advice is yung 'pag galit na galit ka na, bumilang ka ng mabagal na 1 to 5, 'yan Kasi bago ka makarating ng 5 kalmado ka na, 'yan Parang inhale, exhale yun, yung parang galit na galit ka na, bago ka, bago ka sumabog, alalahanin mong magbilang ng mabagal na 1 to 5, 1, 2, 3. Kasi pagdating mo ng 5, makakahinga ka na, maiisip mo na babalik ka dun sa sarili mong ulirat, Kaya hindi ka dito makakabato rito ng kahit na anong pagsisisihan mong salita, ang nangyari sa kanya rito, hmm, lumabas na yung emosyon dito kasi madalas na rin naman silang nag-aaway. So, parang hindi na rin naman sila talaga okey. Pero yun nga financially kasi na mas stable yung third party or mas, maganda yung kita or baka maganda yung posisyon ng trabaho or baka negosyo nung third party kumpara sa person mo. Mas financially stable po yung third party sa nakikita ko rito, okey? Pero ang person mo gusto na rin naman talaga niya makipagkalat sa third party kasi puwedeng kanila dito napagtatalunan pera at tsaka yung ibang
mga kausap, ayan tayo, eh. So, maaaring may iba pang mga kausap, either yung person mo yung tinutukoy niya o yung third party, okey? Kasi dito nakita ko palag or pumapalag din yung third party. So, ibig sabihin 'no, kapag may sinasabi ang person mo sa kanyang hindi maganda, hindi niya yun basta ina-accept 'no, sinasalag din yun ng third party na parang, "Ano ako? Ako? Ako na nga ang gumagastos dito? O baka ikaw?" Yan 'no, "Sige, yan lumayas ka dito." Yung mga gano'ng klase ng energy. Alam mo yung energy na parang palengkera yung peg 'no, palengkero yung datingan, 'di ba? So, gano'ng klase yung peg ng, energy 'no, nilang dalawa yung parang nasa palengke sila 'no, ingay, lalakas ng boses 'no, walang nagpapatalo. Kaya nagkaroon dito ng hamunan, yan 'no. "O sige, lalayas ako." Tapos sa kabilang banda, "Ay wala nga pala akong pupuntahan, puwede kaya ako kay kumpare ano, or puwede kaya ako kay sista." 'Yan 'no, whatever the case may be 'yan, 'yan tayo, eh, 'di ba? Dapat kapagka aawayin niya yung third party dun sa dapat okey na kayong dalawa. Kasi dito parang with the Five of Swords energy, natalo rin siya rito sa sarili niyang trick or sa sarili niya ritong game. Kasi talagang ang goal niya rito is awayin talaga yung third party na as in pinakaaway talaga, yung as in na aawayin niya yun pero okey na kayo dapat. Eh, paano 'to? Okay, nagkaroon na rito ng ano 'no, conflict kasi hindi pa daw pala kayo okey 'no, pero andito na yung malaking away nila. So, hiwalayan na talaga ito. Naalala ko tuloy yung kanta ng Kamikze, ang almusal ay sigawan, ang hapunan natin ay tampuhan. Yan. Kasi parang gano'n na nga yung nangyayari sa kanila. However, your person here 'no, ay totally awakened dito 'no, na gusto niya talagang umuwi sa'yo. Kaso wrong timing nga B, kasi nga wala siya ditong anda. Hindi siya prepared financially, plus hindi pa kayo okey. So, hindi naman siya rito, makasulpot 'no, sa bahay mo or sa bahay ninyo 'no, at, dala-dala ang kanya ritong maleta 'no, kasi karamihan sa kanila 'no, nakisama talaga dun sa third party na hindi siya rito makabalik pa sa inyo kasi hindi pa nga kayo okey pero nangyari na 'to. Nauna in advance yung dapat ay plano niya. Sira ang plano niya mga B 'no, nawasak dito yung plano niya ng gano'n-gano'n lang dahil pinairal niya rito ang mataas na emosyon 'no, yung galit talaga dahil napipikon na rin talaga siya sa mga sinasabi ng third party. Pero ang hindi niya alam napipikon na rin yung third party sa sinasabi niya 'no, kasi don't get it wrong, alam mo rin na ang person mo kapag nagsalita, sharp or matalas, 'di ba? May mga salitaan talaga yung person mo 'no, na hindi niya rito nasasala yun or hindi niya nage-gets na, uy masakit pala yung pakinggan, uy hindi pala yun maganda pakinggan 'no, or may tono pala siya rito na akala niya kalmado pa yun. Pero yun pala 'no, parang nakikipag-jumbagan na 'no or, tarayan na pala 'no or nakikipagpalitan na pala dito ng maanghang na salita 'no, okey. So, whatever the case may be, 'yan yung tingin niya rito 'no, pero hindi. Talagang they're not really okay 'no, and that's the problem now. And nakikita ko dito that your person here meron talaga siyang plan dito na pero ang pangit talaga ng ganito. Kasi hindi niya rin gusto rito na mag-alsabalutan tapos pupunta sa pintuan ninyo, okey, dala-dala niya ang kanyang mga gamit, 'di ba? Ang pangit nga naman tingnan 'no, kasi paano kung dala-dala niya yung mga gamit, dala-dala niya yung takure, 'di ba ang pangit tingnan, ang gulo. Buti kung maleta lang na bakit kasi may dala siyang mga gamit, oo, kasi yung mga dala-dala niya rito yung mga binili niya na ewan ko sa online siguro yun baka takore na meron siya ritong ano, sariling thermos, mga ganyan, 'di ba? Pangit tingnan, 'di ba, hindi organized. Importante pa ba yun, miss? Ayoko kasi ng mga babes, eh, 'pag tinitingnan ko yung nakita kong, sa vision ko 'no, yung person mo 'pag umuwi yan sa'yo may dala yang mga ganyan, takure 'no, kaya may dala siyang Durabox 'no, so whatever the case may be, binili niya yun gamit yung sarili niyang pera, eh, hindi yung pera ng third party. Pero yun nga, close up pa kayo rito with the Two of Swords energy. Four of Wands dito yung iba ex-husband niyo pa pala 'to or ex-wife niyo pa pala 'to 'no, pero nagloko. Nakikita ko dito na itong person na 'to 'no, may chance na kausapin mo siya rito 'no, pero because yung eyeball mo lang rito yung
gumalaw, 'no? Nakita ko rito 'no, na itong person na 'to if ever man kakausapin mo siya rito 'no, hindi ko nakikita na mapapapayag ka niya sa kung ano man yung sasabihin niya. Okey, hindi ka niya mapapapayag dito agad-agad. So whatever the case may be, yun ang nakikita ko sa energy mo. Because with the Queen of Wands, you are embodying this type of energy 'no, na parang, ano 'to, umuwi ka dito, ano akala mo nasa story tayo ng Biblia, prodigal son, ako ang nanay mo at tatanggapin kita ng gano'n-gano'n lang, hindi ako ang Diyos, gano'n. So whatever the case may be, medyo galit ka pa dun sa energy na yun, Pero yung iba hindi galit talaga at hindi rin kayo nagho-hold ng grudge sa person ninyo, hindi mo lang nakakalimutan yung ginawa niya tapos parang para sa'yo, hindi ko dapat siya tanggapin ng gano'n kadali, gano'n, okey? So, for the initials we have here capital letter K, capital letter G, capital letter T, capital letter S, and capital letter D. For small letters we have I, C, P, H, Y, and last but not the least, O. So these are all the messages I've got right here for you. Honey, again, I'm Yuriana. Ani, talang hayalov in light, Yidra. Annyeong.